ayoko na pong balikan na pinipilit po nila. Na gusto nila ipakulong yung tito ko. Ayoko naman po. Ano? Yung gusto po nila ipakulong yung tito ko. Ipakulong? Opo, kasi po, namolestya po kasi ako. Namolestya ka? Yung tito ko po. Namolestya ka ng tito mo. Pero ngayon po, okay naman na po kami. Napatawad ko na po. That time po, nagagalit po yung tita ko kasi po gusto niya ipakulong. Ayaw ko naman po. Tapos po, umabot po sa point na nag-aaway po kami, ganito, ganyan, nasasaktan. Yung tinitirahan mo. Opo. Tapos umalis po ako kasi po nahihirapan po ako. Ginagawa po nila akong tagalaban ng damit nila. Yung okay naman po kasi pinag-aaral po ako. Pero parang ako rin po yung nagtutusto sa pagkain ko. Tira lang po talaga yung ano ko. Pero sa lahat po, ako po lahat ang gumagawa. Kaya po yun, naisipan ko po ng dating app. Kasi umaabot na po sa point na nanakit yung tita ko. Yung kahit may magawa po akong konting mali, nagagalit po sila. Parang nasasakal po ako, ganun. Sinabi ng nanay tatay mo nung nagkaroon ka ng problema sa tito mo? Nung una po, ayaw po na maniwala. Ayaw maniwala ng magulang mo? Which para sa akin po, parang ang sakit po kasi sa akin po nangyari, tapos ayaw maniwala ng mama ko. Tapos ayun po, hanggang sa nakuling po siguro ng 1 taon yung tito ko, tapos nakalaya naman po kasi inurong ko po yung kaso. Nakulong siya na 1 taon, tapos inurong. Ba't mo inurong? Kasi naawa po ko sa mama ko kasi po, yun lang po yung bumubuhay sa kanila, si tito. Ilan po kami magkakapatid. Maliit Paano naging yung tito mo, siya ang bumubuhay sa mama mo? Paano? Ano po, nung nakulong po yung tito ko, binenta po namin yung bahay. Kaya yun na po yung nagamit ni mama mo ng panggastos bago po nakulong siya. Hindi, paano nangyaring tito mo ang bumubuhay sa mama mo? Ano po, nabubuhay po sa sabong, sa ganun po. Siya po yung pag-provide. Ayun ba yung tinitirahan mong tita mo? Asawa ng tita mo yon? Hindi po nung mama ko po. Asawa ng mama mo yung tito mo? Stepfather. Stepfather mo yon. Akala ko tito mo talaga. Stepfather ko po. Stepfather mo yon. Okay. Kagulat naman ng kwento ng buhay mo. Pero okay na yun. At least, ngayon, masaya ka na. Harapin mo na yung buhay mo. Ipag-pray mo na lang ang lahat. No? Tama na rin siguro yung... Although, hindi ako perfect, di ko alam. Okay na rin siguro na nagpatawad ka para wala ka ng bigat na dinadala sa dibdib mo. Pero ngayon po, medyo may trauma po, takot, nagtiwala po, pero nilalabanan ko naman. Naman po talaga. Bakit mo nasabing hirap? Kasi po, para po kami kahit isang tukang ganun po. Kung hindi po walang magtatrabaho, walang kakainin. So, araw-araw din kayong umaalis, naglalaba o hindi naman? Hindi naman po. Depende po kung may magpapalaba po. Kung may tatawag. Opo. So, ano yun? Sa mga kapitbahay? Opo, tapos dadali na lang po dito maglalaba. Dito kayo naglalaba mismo minsan. Tapos pagka natuyo, naihatid na sa kanila. Opo. Ganun. Kasama plancha yon? Hindi naman. Hindi na po. Alaba Wala lang. po talaga. Doon? Hindi po alam ng tita ko. Hindi po alam ng tita ko, kaya po sumama talaga ako sa kanya. Nagpipilit po ako. Kaya nga, di ba? So, doon nangyari sa Quezon na namolestya ka. Opo. So, paano mo sinabi paano niya ginawa yun? Paano mo nasabi sa mama mo? Yung tita ko po, nalaman na lang po nila nung may nagpadala po ng subpoena. Kasi nga po, nagka-boyfriend po kasi ako noon. Tapos kwento ko po sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos po, nung time na nalaman po ng tita ko, bawal po kasi ako mag-boyfriend. Parang way ko po kasi kailangan ko ng mapaglalabasan ng loob. Nag-boyfriend po ako kahit labag po sa tita ko. Inalaman po ng tita ko. Papauwiin po ako ng Quezon. Ayoko nga pong umuwi ng Quezon. Dahil? Namolestya po kasi ako. Dahil doon ka minolestya. Kaya ka umalis doon. So, yun yung tinatawag mong tito. Ayun yung stepfather mo. Asan ba yung tatay mo? Totoo po ang tatay. Oo. Patay na po. Namatay na. Opo. Kaya nag-asawa ulit yung mama mo. Opo. Anong ginawa ng mama mo? Bakit? Ano po? Wala po. Kasi po, parang hindi po siya makapaniwala. Nga po ako kasi sabi ko, ba't ayaw niyo pong maniwala? Ako nga po yung nakaranas, hindi naman po kayo.
naiiyak na lang po ako minsan kasi iniisip ko, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ako yung anak mo, stepfather ko lang naman. Tapos ayun po, ayaw niya pong maniwala. Kung hindi ko pa po ipipilit, pinagpipilitan po niya na ayaw ko hindi raw po ako ganun, ganito na, ganyan ng tito. Kasi ang laki po ng tiwala niya. Feeling niya po hindi po magagawa yun ng tito. Paano nga ba niyan nagawa yun? Iniiwan kayo sa bahay? Pag hindi po nakatingin yung mama ko, sumisimple po siya. Pero bata pa po kasi ako nung kaya hindi ako makapagsabi. Natatakot po ako, which hindi naman po ako binabantaan, pero natatakot lang po ako sa gagawin. Baka magawa po yung tito ko. Tapos ayun po, nung napunta po ako sa tita ko, nalaman niya po, pinapulis niya po yung tito ko. Pinapulis ng tita mo. So, mahal na mahal ka rin ng tita mo. Oo nga po eh. Yun lang po yung pagkakamali ko talaga, na hindi po ako nakinig. Salamat. Nasakal po kasi talaga ako dito, Daddy Frankie. Kanino ka nasakal? Kay tita po kasi po noon, alam ko naman po kasi sa sarili ko na, alam ko po na hindi ko sisirain yung tiwala ng tita ko. Parang kailangan ko lang po ng attention, ganun po. Parang nasasakal po ako kasi hindi niya po naibibigay, hindi niya po naiintindihan. Gusto niya po yung sarili niya po yung masusunod. Nahihirapan po, para po ako nahihirapang mag-adjust. Kasi bata pa nga po ako nun. Hindi pa naman po ako matured mag-isip. Nahihirapan po ako. Okay. Ang saya-saya ko po talaga nung kinuha ako ng tita ko. Kaso po, nahihirapan din po pala ako. Kala ko po makakaya ko na na dahil kasama ko sina tita. Yun pala po hindi rin. Mahirap din. Opo. Ang hirap po palang takasan ng nakaraan. Mahirap takasan yung nakaraan. Akala ko po magiging okay na po ako. So, ngayon, yung kwento ng buhay mo, alam naman ng asawa mo na napangasawa? Alam niya. Maging maayos naman na, okay, very good. At least, bago kayo nagsimula, alam niya, no? Para walang magiging problema. Okay na yun. Sa akin, total, andito ka na. Sabi mo, ikaw, inurong mo na rin yung demanda. Pag-pray mo na lang ang lahat. Hindi habang buhay, mahirap tayo. Basta't may pangarap tayo sa buhay, nagsisikap tayo, nagpipray tayo. Pray lang tayo, wala na iba tayong, syempre, pamilya, tapos magpray tayo. Sinabi mo rin na okay naman ang turing nila sa'yo dito. Sinabi mo rin na daig pa ang pamilya. Yun mga kababayan, no? Hindi man natin makuha lahat, pero doon ako nagulat sa sinasabi yung mas tinuturing siya parang totoong pamilya compare doon sa kanyang totoong pamilya. Hindi naman natin siguro siya masisi dahil nga sa nangyari, sa karanasan niya sa kanyang stepfather. At yun, parang hindi ka pinaniwalaan ng nanay mo. Mas pinaniwalaan pa niya yung asawa niya. No? Yun ang mahirap, no? Mga kababayan, pagka ganito talaga kadalasan. Hindi naman lahat, no? Pero totoong nangyayari yan na pag nawala ang partner, tapos may mga time talaga na pagsasamantalahan ng mga anak. Kaya mag-ingat tayo, mga nanay. Mag-ingat tayo sa mga anak natin. Bantayan nating maigi, no? So, Gwen, ngayon 21 ka na. Opo. Siguro naman sa mga nangyari sa buhay mo, nagiging matatag ka na. Opo. Ano naman ang natutunan mo sa buhay mo? Ano rin ang pwede mong ipayo sa mga dalaga, sa mga bata? I-enjoy nyo lang po yung pagiging dalaga, bata nyo. Kasi yung pag-aasawa darating din naman po yan. Sa tamang panahon. Okay. Natutunan ko lang po ngayon. Kalimutan ko na lang po yung past ko niya. Oo. Kung ano man po yung yung nangyari ngayon, yun na lang po yung intindi ko. Oo, kalimutan mo na yun para wala ka ng bigat na dinaramdam, no? Una, pasensya na kayo mga kababayan kasi sa kwento niya, una akala ko tito niya talaga kasi medyo magulo yung kwento niya, pero nalaman natin sa dulo, stepfather niya pala, no?
O sige, masaya ako at nakilala kita at sana nagte-thank you ako sa pag-support mo sa programa ng Team Daddy Frankie, no? So dahil diyan magbibigay tayo ng kaunti, okay? O ito 5,000. Thank you po, Daddy Frankie. Makakatulong po to sa akin ng malaki. Sige lang. Salamat po sa inyo po. Tsaka po sa Ama. Kasi dininig niya po yung panalangin. Lagi kang mag-pray, lagi kang magsamba. Sana po i-bless pa kayo ng Ama. Opo. Bless tayong lahat, na? Ingatan po kayo. Salamat.